Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pakingitian naman po inyong katabi at batiin ang isang mapagpalang umaga. Okay, praise the Lord. Oo nga, bakit wala kayong lamesa? Okay, sige. Magiging maaga rin tayo, shortened period din tayo kasi may gawain din mamaya ang school o yung Brighter Light. But let's come to the Lord in prayer as we start our Berean class. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin, mga kasalanang nagagawa sa inyong harapan. Nakalaan palagi, Panginoon, ang inyong pagpapatawad at sariwa palagi ang inyong pagmamahal. Kailanman, Panginoon, hindi po kayo napagod, nanawa sa amin, for you love us unconditionally. And that's why we are very thankful, Lord. Indeed, it's your grace, biyaya at kagandahang loob mo sa amin, Panginoon, at awa ang siyang lagi namin pinagpapasalamat bawat araw. At ang matuto, Panginoon, sa inyong salita ay isa ring malaking pagpapala sa aming mga buhay. Dahil ito yung nagiging gabay namin, Panginoon, upang kami ay makalakad ng naaayon po sa inyong kalooban. Kaya nga po, ang aming panalangin ngayon ay bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan po namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Bagaman ito ay mga pangyayari sa nakaraan, ngunit alam namin, Panginoon, ay mahalaga pa rin ang aral na ibibigay nito sa amin sa kasalukuyan. Lord, I pray ang mga kapatid ko po ay patuloy mong puspusin ang inyong banal na espiritu. Sila man ay naririto o nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, ang inyong pangalan at mapagpala, Panginoon, ang bawat isa. Ito po aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nasa chapter 23. So, ang 2 Kings po ay until chapter 25. So, more likely, hindi po siya natin matatapos ngayon. So, Lord willing, next week po ay matapos na natin ng 2 Kings. And then after that, magbabalik tayo ng Bible doctrines para po sa mga bagong kapatid natin sa Panginoon. So, Bible doctrines, at the same time, Bible survey po tayo. So, yun po. Magsimula na tayo sa 2 Kings chapter 23. Ang pumalit kay King Josiah ay kanyang anak na si Jehoahaz. We know that King Josiah is very good king. So, yung siya ay unang namahala, nung natagpuan niya ang banal na kasulatan, ang kanyang naging reform is alisin yung mga bagay na hindi dapat. Which is, I believe, the best move na ginawa ng isang hari. Hindi magdagdag, kundi magbawas. No? Napakaraming bagay na ginagawa ng bansang Israel na hindi naman karapat-dapat na dapat alisin. So instead na siya ay magpagawa ng maraming structure, ang ginawa niya, giniba niya po yung mga structure na hindi naman dapat nakatayo. So, in the same way sa ating buhay, no? Instead of doing things for the Lord, which is hindi yung lagay ng maraming activities, kundi kailangan mo magbawas. Baka may mga activities na hindi naman dapat naroon sa ating church. So it's a great reform. It's not by 23, verse 31 up to the end of chapter 23. Sabi sa verse 31, si Jehoahaz ay 23 taon gulang na maging hari siya sa Jerusalem. Sa Jerusalem siya tumira at naghahari siya sa loob ng 3 buwan. So ganoon kaigsi yung kanyang paghahari. Now, why? Bakit ganoon kaigsi? Remember si King Josiah, anong kinamatay ni King Josiah? If you remember. Namatay siya saan? Si King Josiah. Sa labanan, na hindi niya naman dapat labanan. Kasi yung war na yon, it's between, I think, Assyria and Egypt. Pero nakialam siya. Actually, if you will read the 2 Chronicles, sinabi sa kanya ni Haring Neko, Haring Uzziah, bakit ka nakikialam? Pero si Yahweh ay nangusap sa kanya para labanan yung isang bansa. Then nakialam pa rin siya at siya'y namatay. So, dahil galing sa labanan si Haring Josiah at yung transition, merong labanan or war during that time.
Kaya hindi naging mahaba yung paghahari ni King Jehoahaz simply because war yung meron doon sa Jerusalem that time. Dahil nga nakipaglaban si King Josiah. So, as we can see, sa loob lamang ng 3 buwan, siya naghari. Ang ina niya ay si Hamutal na tiga-Libna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. So this is the summary of the life of King Jehoahaz. Walang masyadong kwento ang ibinigay ng Biblia patungkol kay Haring Jehoahaz. Pero isa lang ang sinabi niya. Ano po yun? Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. This is very serious, no? Dahil kung meron siyang mabuting ginawa, sasabihin niyo ng Bible. But simply because wala siyang ginawang mabuti, so puro kasamaan ng kanyang ginawa, so that the Bible became silent of the good things that he has done because there was none. So ang ginawa ng Bible o ginawa ng manunulat, sinama rin na lang na masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Kaya just imagine, 3 buwan lang siya naghari. Yun na lang yung time niya, masama pa yung ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Verse 33, ibinilanggo siya ni Paraon Neko sa Ribla na sakop ng lupain ng Hamat para hindi siya maghari sa Jerusalem. Pinagbayad ni Neko ang Juda ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto bilang buwis. Si Eliakim na isa pang anak ni Josiah ang ipinalit na hari ni Neko. Pinalitan ni Neko ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay pinadala ni Neko sa Ehipto at doon ito namatay. Pinagbayad ng buwis ni Haring Jehoiakim ang mga taga-Juda sa kayamanan nila para ipambayad sa buwis na hinihingi ni Paraon Neko. What do you think? Kung hindi ba nakialam si King Josiah, hindi mangyayari to? Kung pinabayaan niya lang si Paraon na Neko o si Haring Neko sa kanyang pakikidigma at hindi siya nangailam, more likely hindi to mangyayari. Tama? Dahil sinabihan naman siya ni Haring Neko, bakit ka nakikialam, King Josiah? Labanan ko to. Wala kang pakialam dito. At di mo ba alam na sinabi ni Yahweh na ako ay lalaban at dapat hindi ka makialam kundi mapapahamak ka? Pero dahil nakialam si King Josiah, ano po nangyari? Napana po siya, namatay siya, mababasa niyo yung digmaan sa 2 Chronicles chapter 35. At nung natalo siya, pumalit yung kanyang anak na si King Jehoahaz na hindi naman mabuting hari kasi kung nung namatay siya, hindi siya yung pumili sa anak niya. Ang pumili sa anak niya, sino? Yung mga kasamahan niya o yung mga leaders na itinalaga niya. Then si King Jehoahaz naman, since hindi siya mabuting hari, kinulong siya ni Haring Neko, at ang ginawa ni Haring Neko, pinagbayad niya ng buwis ang Jerusalem o ang Juda ng sinabi nga rito, di ba? 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. I don't know if it's monthly, if it's annually, or if it's one-time payment. But nevertheless, naghihirap na ang Israel, magbabayad pa sila ng buwis. And then, ang sumunod na hari ng Juda ay sino? Si King Eliakim, isa pang anak ni King Josiah. Ano nangyari kay King Jehoahaz? Kinulong siya sa Egypt at doon siya namatay. Tapos, itong si Eliakim pinalitan ng pangalan, si King Jehoiakim. I don't know bakit pinapalitan ng pangalan. Pero, dahil ang pangalan nila ay Hebreo, pagdating sa ibang bansa, iba yung pinapalitan talaga yung pangalan nila. Naalala nyo sila Daniel at ang kanyang mga kasamahan? Di ba? Pinalitan sila ng pangalan. Di ba sila Meshach, Shadrach at Abednego? Hindi yun ang pangalan nila, pinalitan sila ng pangalan. So, nung napunta sila sa Babylonia. Perhaps, I don't know, kasi merong meaning yung kanilang pangalan si Hebrew at papalitan sila, bibigyan sila ng bagong identity as a sign na hindi na kayo Hebreo, kayo ay pagmamay-ari na ng Babylonia at si
si Eliakim o pinalitan yung pangalan niya na Jehoiakim, ibig sabihin siya ay puppet president or puppet king ng Egypt. So ganito po nagiging kalungkot ang pangyayari pagdating sa mga hari sa Juda. At tandaan po ninyo, ang Israel wala na po. Natalo ng Israel. Wala nang sumunod na hari sa kanila. Tapos na yung kingdom ng Israel. Ang nanatili na lang na kingdom is Kingdom of Judah. And ito ay pabagsak na rin po ang Kingdom of Judah. So, pinagbayad ng buwis ni Haring Jehoiakim ang mga taga-Juda ayon sa kayamanan nila para ipambayad sa buwis na hinihingi ni Paraon Neco. So what I can see here is the simple mistake of one king ay dinala at inani yung consequence ng mga sumunod. Okay? Si King Josiah, yun lang yung kanyang pagkakamali. Yung nakialam talaga siya, na hindi niya naman dapat pakialaman. Now, let's proceed to the 17th king of Judah, si Jehoiakim in English. Okay, King Jehoiakim, tingnan natin kung ito ba yung magiging hope nila, no makakabalik ba ulit ang bansang Judah o ang Judah sa pagiging maayos na kaharian o wala na, dire-diretso na sila pabagsak. Verse 36 ng chapter 23. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari sa Jerusalem. Siya ay tumira at nagari siya sa loob ng 11 taon. So you can see, medyo mahaba compare sa 3 months ni Jehoahaz. Simply because siya ay isang puppet king ng Egypt. Ang ina niya ay si Zebida na taga-Roma at ang anak ni Pedaya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. So again, the same thing with Jehoahaz. Sinabi na ng Bible, wala nang surprise, wala nang intro, diretsa na, sanabi masamang hari po ito. Next, ng panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Juda sa loob ng 3 taon at napasailalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli, nagrebelde siya kay Nebuchadnezzar. Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga-Moab at taga-Amon para lusubin ang Juda. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. So, kanino nang galing yung go signal na digmain ng Juda? Is it the personal will ni King Nebuchadnezzar or it's God's will na digmain sila? Bakit? Bakit yun inalaw ng Panginoon? Bakit yun ginawa ng Diyos? Hindi niya na ba mahal ang bansang Juda? Dahil nga sa kanilang kasalanan, kaya ginawa yun. Okay? So, pinasakop na sila. Ang pagpapasakop ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng Babylonia, ay disiplina ng Panginoon sa kanila. Alam niyo po mangyayari, ipapatapon sila sa Babylonia. Yun yung time na nandun sila, Meshach, Shadrach at Abednego, nung sa Pugon, yun time na nasa Babylonia na sila. Okay? Ang ginagawa po ng Babylonia during that time, pag natalo nila isang bansa, kukuhain nila lahat ng mga importanteng tao. Lahat ng matatalino, lahat ng sundalo, lahat ng mapapakinabangan nilang skilled worker, kukuhain po nila yon at dadalhin nila sa kanilang bansa para pagtrabahuhin. Tapos yung mga may iwan lang, yung mga matatanda at yung mga may hirap. Pero lahat ng mayayaman, siyempre mga mayayaman, magaganda kutis, lahat yan dadalhin po nila sa kanilang bansa at gagawin nilang citizen. So ganun po ang ginagawa nila. Simply because during their time, konti pa lang yung tao. Sa Babylonia, konti lang yung tao pero malaki yung lugar. So kailangan nila ng mga workers. So pag tinalo nila yung Juda, kukuhain nila yung Juda, alipinin lang nila sa kanilang bansa. So you remember, si King Nebuchadnezzar, kilala niyo naman si King Nebuchadnezzar. Siya po yung hari na nanaginip ng isang statwa at siya rin yung hari na nagpagawa ng statwa na pinapalahod niya yung mga tao pero ayaw lumuhod din na Meshach, Shadrach at Abednego. Sabi nga, kahit ikulong niyo pa kami, kahit ilagay niyo pa kami sa pugon, kahit mamatay kami at hindi kami ligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod. So, pero alam niyo yung story, di ba, niligtas sila ng Diyos doon sa pugon na mainit.
Now, so, yun po, no, si Jehoiakim, si Haring Nebuchadnezzar, sinabihan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na digmain ang Jerusalem o ang Juda. Nangyari ito sa Juda ayon sa inuutos ng Panginoon. Next. Okay. Para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya dahil sa kasalanang ginawa ni Manase. Sino si Manase? Siya yung tatay nino. Tatay ni King. Anak ni Zedekiah. Anak ni Zedekiah, okay? Anak ni Zedekiah si King. Tapos ang anak niya, tatay niya si Amon, tatay ni Amon, na lolo ni Josiah, okay? Now, si King Manase, ano ba kasalanan ni Manase? Anong kasalanan ni Manase? Unang-una nagpagawa siya. Di ba si King Zedekiah, pinagiba niya na yung mga Diyos-Diyosan. Tapos tinayo ng kanyang anak na si King Manase. At isa pang malaking kasalanan niya, yung Bible po o yung mga scrolls, pinagtatapon, pinagsusunog po niya. At merong natira yung kopya na nasa templo, na nahukay, nakuha nila nung time na nag-renovate sina King Josiah. Okay, for 50 years, I think, walang silang binabasa for 50 years. Yun po yung malaking kasalanan ni King Manase. Malaking kasalanan pala pag hindi tayo nagbabasa ng Bible. Tama? Kidding aside, no? Actually, totoo naman bilang isang mananampalataya. Dahil yan ang tinig ng Panginoon. Pag hindi mo binabasa, ito yung implication, mga kapatid. Pag hindi mo binabasa ang Bible, ibig sabihin, ayaw mong pakinggan ng Diyos. Kasi yan ang tinig ng Panginoon. Hindi magsasalita ang Panginoon sa panaginip, sa sitwasyon. Kaya, Lord, mangusap ka sa akin. Yung ganong panalangin, pagpapakita lang na mababaw ka talaga. Bakit? Mangusap ka sa akin. Ayan na yung salita niya eh. Kasi meron na nanalangin, Lord, kung will mo to, Lord, pwede ba magpakita ka ng sign? Lord, mangusap ka sa akin, Lord. Parang wala na ako naririnig. Hindi ka na nangungusap sa akin. No. Ang Diyos nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung gusto mo mangusap ang Panginoon, basahin mo yung salita niya. At doon mo pwede pag-pray, Lord, mangusap ka sa akin sa pamamagitan ng salita niya. No? Kasi maraming mga sekta ng religion, iniisip nila ang pangungusap ng Panginoon, panaginip, sitwasyon. No. That is not true. God will not speak to us through dreams and premonitions and situations. God will speak to us only through His Word. So again, if you do not read the Word of God, it only means, ibig lang sabihin, ayaw mo magsalita o ayaw mo mapakinggan ang Panginoon. Are you not wondering why there are so many Bible studies now? It's simply because this is very important. No? Bawat gathering, bawat ministry, no, mag-Bible study kayo. Di ba? Ano mang ministry na ginagalawan ninyo, huwag niyong aalisin yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil diyan kayo lalago. Hindi tayo lalago sa fellowship, mga kapatid. Magkainan tayo, mag-party-party tayo araw-araw. Di ba? Maglaro tayo, mag-family camp tayo every year. Without the Word of God, hindi tayo lalago. At yung itong iglesia na to, hindi rin ito lalago. Hindi dadagdagan ng Panginoon. Bakit? Bakit ko pa dadagdagan ng mananampalatayang iglesia na yun? Hindi naman sila nag-aaral ng salita ko. So what for? Mapapabayaan lang yung kaluluwa na idadagdag ko sa kanila. The additionals of believers in a church is a sign that the church is growing in the Word of God. It's a sign that the church is growing through the Word of God. Okay? At yung mga idinadagdag ng Panginoon na believers, hindi po yung basta-basta lang na para lang ma-join. Kundi masisipag din talaga at malalim yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Now, the question is this. Si King Manase yung nagkasala. Wala na siya. Patay na siya for, I think, 50, 60 years. Pero bakit niya pa parurusahan ang Kingdom of Judah? Basahin pa natin. Baka meron pa kayong may tanong dito. Meron din ako kasing tanong eh. Verse 4. Sabi rin, sige, basahin natin verse 9. Nangyari ito sa Juda ayon sa inutos ng Panginoon para mapalayas niya ang mga ito
yung Judah mismo, sa harapan niya, dahil sa kasalanan ginawa ni Manase. Ang pagpapatay niya sa mga inosenteng tao at pagdanak ng dugo nito sa Jerusalem ay hindi mapapatawad ng Panginoon. Grabe yung ginamit na salita dito. Hindi daw mapapatawad ng Panginoon. Ang iba pang sinalaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng hari ng Juda. Now, ito yung tanong. Let's have a short discussion. Tama lang ba na madamay ang mga taong ito sa kasalanan ng isang hari na namatay na 50 taon o 60 taon nang nakakalipas? Actually, pinalitan na siya ni King Josiah. Naging maayos naman eh. Giniba na eh. Ang sabi nga ni Yahweh King Josiah, hindi mangyayari sa kapanahunan mo ang aking judgment o yung aking parusa kay King Manase. Hindi yung mangyayari sa term mo o sa paghahari mo. Mamamatay ka ng mapayapa. Yun nga yung sabi sa kanya, pero nakailam siya, namatay siya sa digmaan. So, mamamatay ka at magkakaroon ng kapayapaan sa Juda at hindi mangyayari yung parusa ko sa panahon mo. Pero bakit ganon ang ginawa ng Panginoon? Makatwiran ba siya na gawin niya yon? Of course. He is God. Ang tanong, is it fair? Now, sa atin, sa palagay natin, maaring hindi. Kasalanan yun nung hari eh. Pero again, remember, ang nation of Israel, sumama din sila kay King Manase sa pagsamba. Kaya pati sila ay pinarusahan din. Okay? And after ni King Josiah, wala nang naging mabuting hari. So what is the sense? Para magstay pa sila sa Judah. So that's the only way to discipline them, to punish them, para sila ay bumalik sa Panginoon. Dahil hindi na sila babalik sa Panginoon on their own. Kailangan ng divine intervention. So sometimes in our lives, God must take discipline for us. Kailangan talaga tayong disiplinahin ng Panginoon. At pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, huwag natin yun ikalungkot. Dapat ipagpasalamat natin. Kasi yun lang ang paraan ng Diyos para ibalik tayo sa Kanyang presensya. Dahil, yes, Ate Jo. Opo. Mm-hmm. Mm. Mm-mm. Yes, that's true. That's true. Yeah. Actually, nangyari na to sa Israel eh. Di ba dahil hindi talaga sila sumasamba kay Yahweh, pinasakop ang Israel sa Assyria. So dapat nagkaroon na sila ng pattern o nagkaroon na sila ng thinking na kapag tumulad kami sa ginawa ng Israel, masasakop din kami. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, tumulad sila sa Israel, kaya pinasakop din sila ng Panginoon. So again, nung nag-divide yung Kingdom of Judah and Kingdom of Israel, walang mabuti sa Israel. Pero ang laki ng pagtitimpi ng Panginoon sa kanila. Napakaraming hari bago sila pinasakop sa Assyria. Now, pagdating din sa Judah, mas malaki yung pagtitimpi sa kanila. Dahil meron na silang halimbawa na dapat hindi tularan, pero tinularan pa rin nila. I believe that's the best way. Para, of course, yun ang way ng Panginoon. Yun yung tama talaga na dapat mangyari. Kahit na hindi kasalanan ng iba, pero dahil si King Manase ay isang masamang hari, at sa sobrang kasamaan niya, pati inosenteng tao pinapatay niya, at yun yung hindi mapapatawad ng Panginoon. Hindi mapapatawad ng Panginoon. In a sense, no, na sobrang galit na galit ang Panginoon sa ginawa niya. And to this generation ay dinidisiplina niya. What we can learn from this, mga kapatid, sometimes our mistakes, our sins, has lifetime consequences. Yung mga kasalanan natin, minsan yung mga
pagkakamali natin o kasalanan sa Panginoon, meron yung consequence minsan hanggang sa mga ilang generation natin. So it teaches us na dapat maging maingat tayo. Huwag mong babaliwalain na yung isang simpleng kasalanan lang, walang epekto sa atin yan. No? May epekto palagi po yan. Kapag dumating na sa punto natin na okay na tayong gumawa ng kasalanan dahil mabait naman ng Diyos, kung lumilika na tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan. Dahil sa Panginoon, never naging okay ang kasalanan kahit maliit. Hindi yung kahit simpleng kasinungalingan lang naman, pastor eh. Parang white lies. No. Kailan pa naging white ang lies? Lies? Sinong author ng lies? Sinong father ng lies? Satan. Yes, Satan was an angel before. Di ba? Kahit kailan hindi naging mabuti ang pagsisinungaling. Meron niyang lifetime consequences sometimes sa buhay ng isang tao. So, ganun din sa church natin. Huwag natin kakalimutan. We are part of this church. A simple mistake ng isang pastor, magkakaroon yan ng madadamay yung miyembro. Madadamay yung leaders. Diba? So, mangyayari lang yung pagtatama kung mag-undergo tayo ng discipline at magsisisi tayong lahat. So, walang paglago ang mangyayari sa atin kapag walang pagsisisi mangyayari din sa atin. At papabayaan lang natin yung mga pagkakamaling nagagawa natin. Kailangan alisin muna ng Panginoon ang anumang kasalanan bago siya kumilos. Lagi natin tatandaan yan. There was a church na hirap silang lumago dahil may mga matitigas ang ulo. Pero nung inalis yung mga matitigas ang ulo, doon sila lumago. Yun kailangan talagang alisin ng Panginoon eh. Tinatawag natin doon ng purging or pagpupurga o pag-aalis, paglilinis na kailangan gawin ng Panginoon sa anumang iglesia o sinumang iglesia. Dahil kung mananatili ang mga bagay na yon, hindi po lalago ang church. And sometimes, tayo rin, no, ayaw natin na may aalis. Nalungkot, iiyak tayo. But, kanino bang will yun? Di ba? Lagi natin isipin, ang Diyos ay sovereign. Siya ang nakakalam kung ano ang mabuti. Diba? And yung isang kwento ni Kuya Servi I think last Wednesday, na pagpunta nila ng Ilocos, mayroong nag-divide na church. Di ba? Ang tawag natin dyan, mga kapatid, permissive will. Ayaw ng Panginoon na mangyari na ma-divide yung church niya. Pero inalaw niyang mangyari, but all things work together for good. Remember? Again, yung permissive will ng Panginoon, yung inaalaw niyang mangyari, na hindi niya perfect will. Ayaw naman talaga niya in the first place. Di ba? Gusto ba ng Panginoon na ma-divide ang church? No, ayaw niya yon. Pero inalaw yung mangyari ng Panginoon for a purpose. And then all things work together for good. Nung naghiwalay sila, doon sila lumago. So, the original plan is to grow by multiplication and addition. Right? That's the original plan. The plan of the church is to grow by multiplication. Di ba? Go and make disciples of all nations. By multiplication. But sometimes God would permit to grow in division and to grow in subtraction. Okay? At yun po yung kahit tayo ayaw natin. Yung to grow in subtraction and to grow in division. Ayaw natin yun. Pero dahil nga, minsan meron din tayong kanya-kanyang pride, okay, it's time to subtract, it's time to divide. And there are churches po na meron talagang gano'n nangyayari. Okay? Example na yun sa sinabi ko yung service sa Ilocos. At meron din example ng church na hindi sila magkasundo in one theological aspect. Let's say, the doctrine of election. Hindi magkasundo ang isang church. Meron naniniwala
na meron pa ring meron naniniwala na may pinili ang Panginoon. Tapos meron naman naniniwala na hindi. Kailangan ng free will ng tao na siya magde-decide. So, na-divide sila ngayon. Okay? Well, the doctrine of election is very, very important. Naalala ko nga, si Tatay Danny, yun yung nagpalalim sa kanya, yung doktrina na yun. Yung pagtatalaga-talaga ng Panginoon. Okay. But sometimes it happens sa mga churches na di-divide sila with theological dispute. Ang sabi nga ng isang author o isang pastor, I don't know if you will agree, theology divides. Do you agree? Theology. When you say theology, malalim na pag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon. Yung malalalim na doktrina, nagdi-divide daw yan. Kaya dapat wag natin pag-aaralan yan. Do you agree? Ang mga malalalim na doktrina, nagdi-divide lang yan sa church. Kaya wag na natin yan pag-aaralan. Pag yan diniscuss mo, madi-divide mo ang church. Theology divides truth from error. That's it. Yun ang i-divide ng theology, yung right theology, yung truth and error. Aanin mo ang isang taong mali ang paniniwala niya. Di ba? Sa mga malalalim na katuruan na manatili siya sa'yo. It's better to divide. It's better, kailangan tayo maghiwalay. Kasi parehas tayo nasa isang church. Tapos ito yung paniniwala natin, patungkol sa salita ng Panginoon malinaw, pero yan, kinagis na mong paniniwala, ayaw mong sumama. Like for example, ito nangyari din sa atin sa church. May isang mananampalataya na hindi naman lumaki sa church. Hindi dito lumaki. Lumaki siya sa probinsyang church. Na tumating siya rito sa Maynila at ito ang nakita niyang Baptist church at dito siya nag-church. Till such time na pamahal siya sa mga gawain, nagko-commit siya sa gawain, pero merong isang bagay na natisod siya. Nung nagkainan ng dinuguan ang mga nanay. Okay? Nagkainan ng dinuguan kasi hindi siya kumakain ng dinuguan. So, hindi naman siya pinilit. Hindi siya pinilit. Pero, natisod siya, na-offend siya, at hindi na siya nagpatuloy dumalo. Kasi sumusuway daw ang church na ito sa salita ng Panginoon. Na sinabi ng Biblia na huwag kakain ng dugo. Malinaw naman talaga sa Bible, huwag kakain ng dugo. Kumakain ba kayong dugo? Dinuguan. Di ba? Di ba? Inumin mo yung dugong hilaw. Sa Bible kasi yun yung context. Sa panahon kasi nila, ng Israel, may mga kapitbahay sila, sa Kanaan mismo, sa Kanaan. Pag sila ay nag-alay ng hayop sa kanilang Diyos-Diyosan, ano ginagawa nila sa dugo? Ano ginagawa nila sa dugo? Iniinom nila yun. Yun yung kanilang ritual. Nang sabi ng Panginoon, huwag yung gagayahin, kaya huwag kayong kakain o iinom ng dugo. Di ba? Magkaiba po yun. Iba yung konteksto. Kaya pagdating sa Pilipinas, di ba? Although tinuro kasi ng mga ibang mga mangangaral, dahil tayo lang naman, actually, di ko alam kung tayo lang may dinuguan. Di ba? But again, it is not dinuguan that is not allowed. So ganun pa man, hindi naman siya pinilit. Pinaliwanag sa kanya, pero ayaw niya. Ang gusto niya, dapat hindi na tayo kakain ng dinuguan. Ayun yung sinasabi ni Apostol Pablo. May kumakain ng karne o baboy, merong ayaw kumain. Kasi sa Bible, bawal kumain ng baboy. Tama? Pero nung inalaw na ng Panginoon, sino ang pinakitaan niya ng pangitain na pwede nang kumain ng baboy? Sino? Si Pedro. Okay? Nung pinakitaan niya, pwede nang kainin yung mga yan. Bakit? Ang ibig lang kasi sabihin ng Panginoon, doon sa bagay na yun, yung mga dating marumi, ay malinis ko na. Which is ang tinutukoy niya, yung mga
Gentile, na mga dating marumi na hindi nyo kababayan, ay dapat nyo nang abutin at bahaginan ng salita ng Panginoon. Kaya after that, anong ginawa sa kanya? Pinapunta siya kanino? Sinong ano yun? Kay Cornelius. Pinapunta siya kay Cornelius, bahagi naman salita ng Panginoon. Isa siyang hentil. At nung nakakilala si Cornelius, bumaba ang banal na espiritu sa kanilang tahanan, sinabi ni Pedro, sila rin pala ay pinili ng Panginoon o sila rin pala ay itinalaga ng Panginoon. So, yun yung ibig sabihin niya. So, it's not about dietary laws. Okay? Meron niyang spiritual implication sa hinaharap sa panahon natin ngayon. Kaya sinabi ni Paul, during that time na nagkatalo-talo ang mga Roman believers, na pwedeng kumain na ng baboy, pero yung iba ayaw pa rin kumain kasi nga, nandun pa rin sila sa lumang tipan. And then sabi ni Pablo, para hindi kayo mag-away, yung kumakain ng baboy, huwag pilitin yung ayaw kumain. Yung ayaw kumain ng baboy, gusto gulay lang, huwag nyo namang husgahan yung kumakain ng baboy. Kumbaga, kanya-kanya na lang kayo, huwag na kayong magpakailamanan. Di ba? Pagkain lang yan. So, ang gusto niya mangyari, huwag tayo talaga kumain ng dinuguan. Eh, paborito ng mga nanay ang dinuguan. Oh, joke lang. Di ba? So again, may mga bagay na hindi tayo pagkakasunduan, pero dapat maging malinaw sa salita ng Panginoon. Ito yung dapat mag-isa tayo. Na kung hindi natin babasahin at hindi natin naaralin, hindi talaga tayo lalago sa pananampalataya. Now, nung verse 6, nang namatay si Joachim, ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumusob ang hari ng Ehipto dahil sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng teritoryo nito. Kumbaga yung Egypt, natakot na siya kanino? Sa Babylonia. So during their time, ang Babylonia po, napakalakas na po niyang kaharian. Ang lahat ng teritoryo nito, mula sa lambak ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. So, next, the last king that we will be discussing today, King Jehoiachin. Si Jehoiakim, sino po yung tatay niya? Jehoiakim. Okay? So, madaling matandaan. Jehoiachin, ang anak, yung tatay Jehoiakim. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira. At nagari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Nehushta at taga-Jerusalem at anak ni Elnatan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ng ama niyang si Jehoiakim. Direkta na sinabi ng Bible, hindi siya mabuting hari, masama po siya. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem at pinalibutan ito. Verse 11, pumunta si Nebuchadnezzar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod. At sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim, kasama ang kanyang ina. Mga lingkod, ang mga tanyag na tao at mga opisyal. Nang ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, binihag niya si Jehoiakim. Verse 13, ayon sa sinabi ng Panginoon, kinuha ni Nebuchadnezzar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng hari ng Israel para sa templo ng Panginoon. At binihag niya ang 10,000 naninirahan sa Jerusalem, kasama lahat ng opisyal, pinakamahusay na sundalo, lahat ng mahusay na magagawa, at mga panday. Ang mga pinakamahihirap na tao lang ang natira. Nakita niyo po yung pinagkukuha niya? Okay? Mayayaman, kilala, tanyag, opisyal, panday, mga skilled workers. So yung mahihirap lang ang itinira niya sa Jerusalem. Next, biniyag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakim sa Babylonia, pati ang kanyang ina, mga asawa, mga opisyal at mga tanyag sa Juda. Binihag ni Nebuchadnezzar ang 7,000 na pinakamatapang na sundalo, 1,000 mahuhusay na manggagawa at mga panday na mga sundalo rin. Ang ipinalit niya bilang hari ay si Matanya na tiyuhin ni Jehoiakim. At pinalitan niya ang pangalan ni Matanya na Sedekiah.
So, pinapalitan din talaga nila yung pangalan. Now, as we can see here, yung temple na pinagawa ni Solomon, wala na po yun. Pastor, ano yung templo na nung panahon ni Jesus Christ? Yun po ay pinatayo na ng mga Romano. Okay? Mga Romano na po nagpatayo yun. Dahil na-under sila ng Roman government. Mga Romano na nagpatayo nun. So yung kay Solomon, nawasak na po yun. Pati yung mga ginto, kinuha na. Di ba yun yung sinabi kay King Zedekiah? Remember si King Zedekiah, nagpapunta ng mga bisita galing Babylonia? Ay, Hezekiah. King Hezekiah, nagpapunta siya ng mga bisita from Babylonia. Then ang sabi ni King Isaiah, I think, King Isaiah, sabi niya, sino yung mga yon? Mga kaibigan natin mula sa Babylonia. Anong ginawa nila? Ipinakita ko sa kanila ang mga kasangkapan, ito, lahat ng mga ginto sa templo, pinakita ko sa kanila. Ang sabi ni Isaiah, sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon ng lahat ng naririto ay dadalhin doon sa Babylonia. At lahat ng mga anak mo ay magiging alipin doon sa Babylonia. Hindi sinabing alipin, idadalhin doon sa Babylonia. Ang sabi ni King Hezekiah, wala naman palang masama. Di ba? Kasi nga kaibigan niya eh. Pero actually, ang sinasabi doon, masasakop sila ng Babylonia, which is nangyari nga. So yung temple ng Jerusalem, pinagawa ni Solomon, winasak po yun. Lahat ng pader, winasak din po yun. And during that time, wala ng Israel. Wala. Desolate na po yung place ng Israel. So there is no people of Israel. Lahat po sila ay nakakalat na. Ang natira na lang doon, may hirap. Pero meron din mga nagpupunta, mga dayuhan, na nais mag-squatter doon, pero konti lang. Kasi nga, hindi na mapapakinabangan yung lugar dahil sobrang sira na. Nakikita niyo po yung laging nangyayari sa Israel. Hindi lang to isang beses nangyari sa kanila. Nangyari din ito sa kanila during World War I, World War II. Nawawala talaga sila. Every time that there is war, nawawala ang Israel. I don't know. Of all nation, bakit sila lang palagi yung tina-target? I don't know. What's with Israel? Langis? Maraming langis sa Saudi. Bakit hindi Saudi? Di ba? Because it's more than politics. It's spiritual. Yun ang discipline ng Panginoon sa kanila. And God will discipline them for the very last time in the tribulation period. Are you not wondering, even in tribulation period, Israel pa rin palagi gagawin ang digmaan? What's with the nation of Israel? The nation of Israel is the chosen nation of God that does not obey Him. Sila yung piniling bayan, pero sila yung hindi sumusunod. Na kahit yung sarili niyang anak, pinatay nila. Di ba? Yun yung talinghaga eh. Na may-ari ng ubasan, tapos sinisingil sila sa upa, pero ayaw nila magbayad, pinapunta yung mga mensahero, pinagpapatay nila yung mensahero, which is yung mga propeta. The very last time, pinapunta niya yung sarili niya ng anak, pinapunta niya doon sa ubasan niya. At iniisip na, anak to ng may-ari, so dapat natin itong igalang. So anong ginawa nila sa anak ng may-ari? Pati yung anak ng may-ari, pinatay din nila. So that's the nation of Israel. But since sila ay pinili ng Panginoon, every time na sila ay mawawala, binabalik pa ulit sila ng Panginoon. And the last restoration na gagawin ng Panginoon is during the time ng tribulation period. Kaya during the time ng tribulation period, maraming makakakilala sa bansang Israel. Marami po. Marami ring hintil. Yun yung paraan ng Panginoon para makakilala sila. Because when you go to Israel that time, now. Pag pumunta ka sa Israel ngayon, halimbawa tayo nagtipon, umawit tayo, pag may dumaang Hudyo, alam niyo po gagawin nila, especially mga Pariseo o yung mga rabbi, alam niyo gagawin nila? Duduraan po tayo sa harap. Any Christian denomination, kahit Catholic, any Christian denomination, ganun po ginagawa nila. Pagka nagtitipon kayo, duduraan po kayo sa harap. Kumbaga iniisip nila, parang wala kayong matinong pag-iisip. Sinasamba nyo yung tao lang, which is si Kristo. Again, si Kristo, nagkatawang tao na hindi nila sinasamba. Na kung si Kristo ay hindi totoo, bakit nagkatotoo yung sinabi ni Kristo, nagigibain yung templo?
Di ba? After 70, AD 70, nangyari yon. Nakasulat yun sa Bible. Hindi pa ba yung proof? Enough proof na sabihin nila na si Jesus Christ, nagkatotoo yung kanyang sinabi. At eksakto yung sinabi ni Jesus Christ, na walang magkapatong na batong may iwan. I was wondering nga kung nagiba yung templo during AD 70, bakit hindi nasulat sa Bible? Bakit walang nagsulat na writer sa Bible? AD 70. Dahil namatay na yung mga manunulat. Ang huling manunulat na lang, I think, si John na lang natitira. Lahat ng mga disciples namatay bago mawasak yung temple. Even Paul, namatay siya bago magiba yung templo. Ang natitira na lang buhay, based on history, ay si John the Beloved. At nasaan si John the Beloved? Perhaps nasa island of Patmos na siya. At doon na siya namatay. Kaya wala na siyang alam regarding sa pagkawasak ng temple. So, yun yung more likely nangyari. Okay? Kaya wala kang makikita na it's a great prophecy ng Panginoong Jesus, bakit hindi kinonfirm ng New Testament, even in Paul's letters? Simply because Paul did not witness the destruction of the temple. Okay. Now, what we can learn here, number one we can learn here is the seriousness of sin. That it can affect yung susunod nating mga henerasyon. Magulang, papunta sa anak. At kung hindi mag-repent pati yung anak, papunta saan? Sa apo at kaapu-apuhan. Until such time, someone would repent from that family. Sa church, gayon din. Di ba? Pag hindi tayo nag-repent, dire-diretso hanggang sa susunod na generation. Alam niyo ba na isa sa mga struggle din natin ngayon sa church, yung ating, although I don't say na malaking, malaking kasalanan ba? Not malaking kasalanan naman. Pero naging kapabayaan din. Okay? Yung ating sect, BIR, I don't know kung malaki yung penalty na binabayaran natin simply because we were not able to make things right. Diba? Hindi tayo nagiging diligent sa mga obligations natin sa government. And this is the only time na ginagawa lang natin ang tama, pero medyo late na nga tayo. Diba? Nevertheless, we have to make things right. Kasi ayaw naman natin na mapangyari na yung susunod na generation na mga anak natin at mga batang miyembro ng church nito, pati sila, wala rin silang sec registration. Okay? Baka dumating yung time na itong lupa na to nakapangalan sa Barrio Obrero Baptist Church, wala namang Barrio Obrero Baptist Church talaga sa sec, baka kuwain pa na sa atin ng government. No, wag naman sana. Di ba? Simply because of simple negligence. And for this year, as we meet sa ating pong mga leaders, no, may mga bagay sa church natin na kailangan talaga nating reviewin. Especially yung paraan natin ng pagsamba, yung flow ng program natin, anything sa church natin na meron tayong dapat tanggalin o dapat na nating alisin or aayusin talaga natin. So, nandun pa rin tayo sa proseso. Okay? And para sa akin, iyon ay isang magandang senyales. Mahirap po kasi na ipagpatuloy natin ang isang bagay dahil nakagawian. Dapat natin tanungin, si Kristo ba ang sentro ng gawain? Baka mamaya hindi na si Kristo ang sentro ng parte ng gawain ito. Okay? So, I hope maintindihan ninyo at makita niyo yung magiging benefits nito. No? Again, hindi dahil nakagawian, dapat gawin. Yun yung malaking, yun yung isang reason bakit hindi mo dapat gawin ang isang bagay pag nakagawian mo lang siya.
Hindi lahat ng nakasanayan na kagawian ay tama. So dapat nating itama. Alisin ang dapat alisin, baguhin ang dapat baguhin. Yun lang yung paraan upang makasamba tayo ng maayos sa Panginoon. Okay? So again, pagdating sa pag-aaral natin dito, unang-una yung consequence ng kasalanan. Di ba? Ikalawa, yung epekto ng kasalanan pati sa mga ibang tao. Do you believe that sin or the effect of sin has ripple effect? Yung parang tubig, nakita po na kayo ng batsyang malinis, ng tubig na payapa. Pagka tinuldukan mo yung tubig na ganun lang, isang tuldok lang, ano mangyayari? Dire-diretso palabas, tama? Sa ganun ang kasalanan. Maaring isang tao lang, pero maapektuhan niya yung buo. Siking Manase lang naman pero naapektuhan niya yung buo. Pagkakamali ni King Josiah, naapektuhan niya yung buo. Sa pinag-aaral natin mga hari lang naman nagkakamali, pero sumusunod. Kasi sila yung nasa leadership Kaya, no wonder, ang Bible, kapag ang isang tao ayaw magsisi sa kasalanan, alam mo ginagawa ng mga na sinabi ni Jesus Christ? Kapag ayaw magsisi sa kasalanan, bawa, si kapatid na Juan, sinabihan ko siya sa kanyang kasalanan, ayaw magsisi. Ano gagawin ko? Magsama ako ng isang saksi. Ayaw pa rin magsisi. Magsama ako ng leaders. Ayaw pa rin magsisi. Magsama ako ng buong church. Sabihin ko sa buong church, ayaw pa rin niya magsisi. Ano dapat nang gawin sa kanya? Ituring mo siyang hentil o ituring mo siyang publikano. Ituring mo siyang tax collector. Ituring mo siyang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So hindi siya pwede mag-participate ng Lord's Supper natin. Diba? Now, sa ibang church, ang term nila, titiwalag siya. Okay? May ibang mga Baptist church din talaga na nagtitiwalag. Tayo lang naman ang medyo allergic sa salitang tiwalag But again, the Bible says, ituring mo siyang publikano. So doon lang tayo siguro. Okay? Ituring mo siyang publikano. In a sense, na kailangan niyang mapakinggan yung gospel. Pag hindi niya pa rin tinanggap even yung gospel, so what is the sense para mag-stay pa siya? Naalala ko isang pastor, grabe yung ginawa niya. Merong isang babae sa church niya, si Chuck Swindoll. Isa siyang matandang pastor na sa church. Sa church sa US. Si Chuck Swindoll. Isa rin po siyang mabuting lingkod. Now, merong isang babae sa kanyang church. I don't know if in leadership or not in leadership, na nagpapakalat ng chismis palagi sa church. At pag merong problema sa church, siya yung pupuntahan. At siya talaga yung suspect. At siya rin talaga yung culprit. Lahat ng mga kababayan, siya yung tinuturo na siya yung nagsabi. Then dumating sa time ni Chuck Swindoll, sinabi niya, ito yung eksaktong sinabi niya sa sermon niya, sinabi niya, "Woman, if you will not repent, you are no longer welcome in this church. You better get out." Yun ang sabi niya. If you will not repent, yun naman ang sabi niya, if you will not repent, you are no longer welcome in this church. You better get out. Bakit niya papanatilihin ang isang, yung tao na yun na hindi naman talaga nagsisisi, at hindi naman talaga, kasi I would say, hindi siya talaga kumilala sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible di ba? Ang tupa ng Panginoon ay nakikinig sa kanyang salita, sa kanyang tinig. Ang salita ng Panginoon, magsisi. Pero hindi siya nakinig. So, hindi siya talaga tupa ng Panginoon. Anin mo, sa kawan mo, ang hindi naman tupa. Kung yan ay asong gubat, kung yan ay kambing, o hindi siya talaga tupa, bakit mo siya pananatilihin? Ang church ba para kanino? Para saan ba ang church? Para sa mga mananampalataya, para sa mga nakakilala sa Panginoon. Dinaragdag dito yung mga tunay na mananampalataya. Kung isang tao ay hindi tunay na mananampalataya, again, we don't have the ability to judge, but we can see in the fruit. Kung hindi talaga siya nag-repent, what is the sense para mag-stay pa siya?
It's a good logic in a sense. Kaya sabi rin ng Bible, ba ituring mo siyang publikano? Ibig sabihin, wag mong panghinayangan yung kawalan. Kung paanong nagagalak tayo sa isang kaluluwang nagsisi at tumalikod sa kasalanan, wag mong panghinayangan ng isa rin na hindi tumatalikod at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Which is true. Now, again, the church is not for perfect people. Okay? Church is not for perfect people. It's for sinners who are willing to repent. Pag sinabi mong church is for sinners, period, delikado po yun. Because church is for sinners who are willing to repent. Kailangan na bago nga yung puso nila. Kasi hindi sila magiging sangkap ng kalaguan sa church kung hindi rin nabago yung puso nila. Mahihirapan tayong lumago kapag may anay sa church. Babagsak yan pag may anay. So, kailangan i-treat by God's grace. Ang Diyos po ang gagawa nun. Okay? Sa atin lang mag-remind, magpaalala, pero ang Diyos ang gagawa nun. There was a time, siguro I will finish with this. Merong kaming gawain ng kabataan. Dami. Andun si Kuya Servi nun. Then I asked this very simple and specific question kay Kuya Servi. Sabi ko Kuya Servi, during the time that you were youth, young people, how many were you? Sabi ni Kuya Servi, madami kami, Pastor. In fact, service talaga namin, parang kaya naming mapuno ang church building. Marami sila sa kabataan, around 50. I don't know, basta marami talaga. So among those 50, or among those many young people before, how many were you? Ilan yung natira? Sila na lang. Then I also told the same thing sa mga kabataan that time. Marami tayo. Pero I'm not sure. Sa pagtagal ng panahon, marami pa rin tayo. Pero ito lang masasabi ko. Yung tunay lang ang mananampalataya ang siyang mananatili. Mabigat yun para sa mga kabataan. At least aware sila sa katotohanan, yung tunay lang ang mananatili. Kung hindi ka tunay, hindi ka mananatili. And hindi mo rin gugustuhin manatili sa Panginoon. Again, ang pagkonti o pagbabawas, nakakalungkot. Pero lagi mo isipin, kung yun ang kaparaanan ng Panginoon, dahil ititira niya lang yung mga tunay, bakit ka dapat malungkot? Aanin mo yung napakarami, pero napakagulo naman. Ulitin ko po. Ito mula sa puso at mula sa experience. Aanin mo yung napakarami, kung napakagulo naman. I would rather settle for less, but they are true believers and they are working for the Lord. But settle for more, but I don't know if they are true believers or not. And they are not doing anything for the Lord. Instead, nagkakaroon pa ng distraction sa church. Mahirap po yun. Okay? Mahirap po talaga yun. And to tell you honestly, ako personally, I'm always nababansagan na masakit magsalita. At talagang pagdating sa preaching, laging nagpaparinig. Laging nagpapatama. Totoo po yun. Hitler pa nga tawag minsan sa akin eh. And that's fine. Why? Because I am not here to please you. I am here to offend you. Andito ako para saktan kayo. Ang sabi ng Bible, maliwanag po ito eh. Ang salita ng Diyos ay magkabilang talim. Hindi po sinabing ang salita ng Diyos ay unan. Na pag pinalo kita, saba naman. It's not pillow fight. Kailangan ko iwas-iwas ang salita ng Diyos.
Ang masaktan ay masaktan, mahiwaan ay mahiwaan, masugatan ay masugatan. Kung tutuusin, alam niyo po ba kung meron pang masakit magsalita? Si Kristo. Alam niyo sabi ni Kristo? Kung di mo kakamuhian ang iyong ama at ina, at iibigin mo sila na higit sa akin, hindi ka pwede maging alagad ko. Meron nga nagpaalam, Panginoon, ililibing ko lang po yung patay. Hayaan mo yung patay maglibing sa kanya. Diba? Kung Panginoon lang, si Pedro nga Panginoon, wag naman tulutan na kayo po'y pahirapan at patayin. Hindi po ako papayag. Lumayo ka sa akin, Satanas. Diba? Paano kami magsabi, Pastor, wag na lang tayong mag-service muna. Mag-ano muna po tayo. Welcome party. Lumayo ka sa akin, pinsan. Again, that's the only way that we will grow. I am not here to please anyone. Totoo po yan. Nandito ako para kayo ay i-offend. Dahil yun ang kailangan natin. Ma-offend tayo sa salita ng Panginoon. No wonder maraming propetang namatay. Panahunan ng mga hari. Marami bang propetang namatay? Marami po. Yung namatay dahil pinatay sila, mas marami kaysa sa namatay sa sakit o namatay sa katandaan. Remember yung sinabi ni Elijah, bakit ako na lang ang natitira? Lahat pinapapatay na. Bakit sila namatay? Kasi they offend the kings, they offend the leaders because of the word of God, because of the message of God. And do you think it is okay with me? Gusto ko rin ba na ma-offend kayo? Of course not. Gusto ko nga mag-stay kayo Gusto ko nga nandito tayo lahat Yun ang gusto ko Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, manatili ang tunay, umalis ang hindi tunay. Darating yung time na magkakaroon ng great separation and great segregation. Ihihiwalay talaga ang kambing sa tupa. Ang Panginoon na mismo yan. At kahit yung mga nasa loob ng simbahan o nasa loob ng church or member ng church, quote-unquote, membership, not converted. Okay? Kung hindi ka talaga tunay, aalisin ka talaga ng Panginoon. It's a very heavy message. And yun ang nakikita ko rin sa Book of Kings. Na ganun kabigat yung mensahe at ganun kabigat yung epekto ng kasalanan sa kanila. Okay? Saktan na naman tayo ulit. Okay. Masakit talaga. And for me, sa akin din, kung bakit minsan, Pastor, yan na naman, late na naman. Yan na naman yung dinidiscuss natin, tardiness, dinidiscuss natin, yung mga manginginom. Yun lang paraan para pag-isiyan mo talikuran ng kasalanan mo. Kahit sa barangay, yung Bible study sa barangay, alam ko lahat sila doon nagsusugal. Except si Kuya Bill. Okay? Karamihan sila doon nagsusugal talaga. Kaya alam niyo, every Bible study, anong topic ko? Sugal. Until sa time na wala yung mga manunugal, at yung nagstay, yung ayaw na talaga rin nilang magsugal. Pero minsan nakakapagsugal pa rin pala. Kailangan itatopic ko na naman yung sugal. That's the only way. Kaya nung sa Bible study sa barangay, as in talaga natira, konti lang talaga. From marami kami, mga 6, 7, tapos unti-unti nag-aalisan. Kasi pupunta nga sila doon para makinig, para masasaktan pa sila sa salita ng Panginoon. Yun ang kailangan Ang natira lang, yun talagang nagsuko ng kanilang bisyo sa sugal. Pero ang ayaw magsuko, nawawala din talaga. Kaya doon yung dumating yung time na sinabi ko na, Lord, tigilan ko na to. Kasi hindi naman din sila nagsisisi, umatin sila, pero ganun pa rin ang bisyo nila ang discernment ko naman, habang binubuksan ang Bible study sa barangay, gawin mo. Kasi darating yung time, maalisin yan dyan. So hanggang meron, gawin mo. Hanggang si Kuya Bill pa ang chairman, gawin mo. So ginagawa pa rin. Until such time na hindi na si Kuya Bill ang chairman, nalipat na rito. So, lumago yung Bible study. At yung Bible study sa barangay talagang
lumago siya sa panahon ngayon. At masasabi ko yung mga nandoon ngayon, mga committed na mananampalataya. Okay? Mga committed na mananampalataya. At yung mga iba doon, dumadalo na talaga sa church natin. Kasi yun ang purpose kung bakit meron tayong gawain sa labas. Hindi manatili sila sa labas. Kumbaga, ang purpose is dalhin sila sa iglesia. Yun ang purpose ng Bible study. Kaya kung may Bible study ka, sabihin natin 10 taon na, pero di mo pa rin nadadala sa church, ano bang purpose mo? Di ba? Dapat madala na yan sa church at dito na sila magsilago. Magpatuloy pa rin yung Bible study, pero dapat nandito na sila, dumadalo na sila ng gawain. Okay? So yun po, maraming salamat. Medyo naparami ata yung aking sinabi ngayon. So maraming salamat sa Panginoon. So we'll close in prayer. Magkaroon lang po tayo ng short reflection dahil may gawain din po ang school. Of course, we thank the Lord for this morning. And next meeting po, I don't know kung yung sa gawain ng Sunday Schoolers, anong oras ba yun, Deacon? Wala pa sinabi si Pastor, no? Wala pa sinabi. Pero, antayin niyo po yung morning. Okay. So, kung morning po yung gawain ng Sunday Schoolers, kasi po ang Grace po, pupunta dito, yung student government ng Grace, mag-minister sila, 80 ba? Or 80 children, magbibigay sila ng regalo, mag-minister, magpapakain sa 80 na Sunday Schoolers natin dito. Okay? If it's morning, so more likely wala tayong 9 a.m. Okay, so wala po tayong Berean class next week. Okay, wala po tayong Berean class next week. So, Lord willing, the week after that yung ating magiging Berean class. Meron pong gawain dito ang Sunday School in partnership ng Grace Christian College at pupunta sila to minister sa mga kabataan. Sa mga bata, Sunday Schoolers. Kung meron kayong mga batang alaga, papuntahin nyo po dito. Okay? Pamangkin, apo, papuntahin nyo po dito. Especially yung mga Sunday Schoolers natin, they have to be here para sila yung makatanggap din ng benefit, ng blessings na yun. Okay po? Sige. So, we thank the Lord again. We close in prayer and we proceed with our short reflections. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na kailanman ay hindi napanis ang salita mo. Hindi ito, Panginoon, walang kabuluhan. Kailanman, Panginoon, ang salita mo ay tunay, makapangyarihan, at lalong higit masakit. Kapag ito ang nangusap, talagang sisiya sa atin ito, Panginoon, yung aming kaibuturan ng aming puso, hanggang sa kasukasuan ng aming kaluluwa, nilalaman ng lahat ng meron kami, Panginoon, ay uungkatin ito at dadalhin kami sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon, O Diyos, na hindi po kami naging tapat. Patawarin mo kami, O Diyos, kung minsan nababaliwala namin, Panginoon, ng bawat oras na hindi po namin nababasa ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan at ang salita mo, Panginoon, ay lagi naming pakinggan at aralin. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makalakad ayon po sa inyong panuntunan, ayon po sa inyong kalooban. At kung meron kang nais alisin, Panginoon, na kaugalian ay inyo pong alisin, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy ka namin masamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang magpalago ng iglesyang ito dahil ito po'y sa inyo. Maraming salamat, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.